Alam niyo mga kababayan, hindi ko kasi natin masyadong hilig yung fast food na yan. Pero kung tayo ang tatanungin, hindi amak na mas masarap po talaga yung Jollibee kaysa dyan sa McDo na yan. Kaya naman lahat ho ng produktong ini-endorse nitong si Kabayo, dapat ho i-boycott ho lahat yan. Dito sa video na to, maging itong si Atty. Vic Rodriguez, nagsalita na rin ho. Kaugnay dyan doon sa ginawang kabastusan nitong si Vice Pangit dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bago yan, sa like at sa subscribe, masaya na po tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang po sa baba. Hey, nangarekta po tayo dito sa ano na to, dito sa mga larawan na to na kung saan namataan ho sa isang Jollibee store itong si Vice President Sara Duterte. Ayun suswerte ng mga kumakain. Naknanto ako, kakain lang kayo. Makikita nyo pa ang ating future President Sara Duterte. Ayun, masarap naman talaga. Ayun, grabe pinagkakaguluhan. Grabe si Bibi Sara, no? Rockstar ho siya di ba? Para ho siyang talagang superstar ho datingan niya. Kahit saan siya magpunta. Magpunta siyang Jollibee, pinagkakaguluhan. Magpunta siyang Kuwait, pinagkakaguluhan. Kaya naman dito sa video na to, rekta na ho tayo kay Atty. Vic Rodriguez. Atty. Vic, kumusta na, Atty. Vic? Ano na ho bang balita? Ang tagal ko nang di nagagawa ng reaction video itong mga video ni Atty. Vic Rodriguez. Hindi ko alam. Nung pagkakita ko, ang dami na palang live nitong si Atty. Vic. hindi nag-aano sa akin, hindi lumalabas doon sa sa homepage ko yung mga live niya. Pagkakita natin, ang dami na pala niyang live. Ayun na nga mga kababayan, kaya naman dito sa isa na to, re-reactan ho natin ang malupitan to dahil ito, si Vice Pang itong magiging paksa niya dito Game. Asahan at aasahan Rekta. na ito ay kahintulad sa aking pananaw, opinion or paninindigan. Ang importante lamang ho. Teka lang ho Tony Vic, wait lang Meron lang akong gustong pasadahan kasi nagkakaroon ngayon ng gulo ika nga. Sa pagitan ng DILG at nitong si Nicolas Torre. Lumaki na daw ho ulo. Pakinggan natin tong report nitong si Ma'am Pinky Gang. Lumaki na raw ang ulo ni PNP Chief Nicolas Torre kaya hinarang ng NAPOLCOM ang balak nitong balasahan sa police force. Agad namang nakahanap ng kakampi ang Chief PNP. Ang detalye sa agenda report ni Francis Fove. Fame apparently got into PNP Chief Nicolas Torres' head that he has become arrogant. Yan ang matalim na laman ng FB post ng mamamahayag na si Ramon Tulfo. Kaugnay sa exclusive report ng Billionario News Channel kagabi na pagpapawalang bisa ng NAPOLCOM sa reshuffle sa ilang opisyal ng PNP na ipinatupad ni Torre kamakailan. Sabi ni Tulfo, ang NAPOLCOM resolution ay para ipakita kay Torre na lumalaki na ang ulo niya. Naging tanyag at darling of the media raw kasi si Torre dahil sa paghuli at pagsuko niya kay FPRRD sa ICC. Halata raw na nakalimutan ng Chief PNP na boss niya ang mga commissioner ng NAPOLCOM sa pangunguna ni DILG Secretary John Vic Remulla. Hinay-hinay lang Chief ang pagtatapos ni Tulfo. Nag-ugat ang resolusyon sa pagpalit ni Torre sa pwesto sa second highest position sa PNP o ang Deputy Chief for Operations na si Lieutenant General Bernard Banac mula kay Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na napunta naman bilang Area Commander sa Western Mindanao. Basa raw dito ng mga nasa loob ng organisasyon, isang uri ng demotion. Dati nang sinabi ng PNP na ang revamp ay bahagi ng strategy para palakasin ang leadership sa ilang lugar na pinatututukan ng Pangulo at nabanggit pa sa kanyang ika-4 na sona. Pero nabaliwala raw ng resolusyon ng NAPOLCOM. Sa nakuhang impormasyon ng BNC, tumaas ang kilay ng ilang kritiko at sinabing mapanganib ito at pwedeng maging president sa pagkwestiyon sa kapangyarihan ng Chief PNP sa pagtatalaga ng mga opisyal. Palagay pa raw ng ilan, labas na raw ito sa itinakdang kapangyarihan ng NAPOLCOM sa ilalim ng RA 6975. Nakasaad dito na hawak ng Chief PNP ang pagtatalaga, pag-deploy at pag-assign ng mga opisyal sa buong police force. Giit ng ayaw magpakilalang source sa loob ng PNP, wala sa batas ang nagbibigay kapangyarihan sa NAPOLCOM para susugan o baliktarin nito. Ang NAPOLCOM daw ay para sa oversight at policy direction. Apolitical daw ang PNP at huwag na raw sanang idamay pa sa politika. Sagot ni Tulfo sa isa pang post, mga sangkatutak na bobo. Giit niya, Torre is not the sole leader of the PNP. He has people above him
who can remand his order as they please. Agad namang naglabas ng statement of support para kay Torre, ang PNP Academy Alumni Association Incorporated, kung saan miyembro rin si Torre. May manifesto of support din para kay Torre ang buong PNP. Sa gitna ng umano'y turf war, Alangan namang hindi ang Jologs naman nun di ba? Si PNP ka, natural, yung mga academy na yan, babakapan ka yan. Dahil ikaw ang pinakamalapit sa kaban Nakita nila yung pagbabago sa kutis mo di ba? Kaya talaga lahat ng pwedeng ibigay kay Torre na suporta dito sa isa na to, gagawin ho ng mga academy na yan, mga institusyon na yan. Pero yan, yung Napolcom, yun talaga ang boss nitong si Torre. Base dyan kay Montulfo. sa pagitan ng PNP at Napolcom, wala na munang ipatutupad na balasahan sa PNP. Ayon sa PNP Directorate for Personnel and Records Management, bagaman inatasan ng Napolcom ang PNP na ibalik ang mga na-revamp, kabilang si Nartates, wala pang natatanggap na papel ang ahensya. Kaya status quo pa rin ang huling reshuffle na inutos ni Torre. Wala pa ring pahayag ang kampo ni Torre, ang Napolcom at maging si SILG Remulla sa issue. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel. Ayun, ay dumami. umiinit ho talaga talagang bakbakan hong nangyayari dito sa pagitan nitong si John Vic Remulla at nitong si Nicolas Torre. Kamakailan lang din ho mga kababayan, tinawag hong bulldog. Tinawag hong bulldog nitong si John Vic. Tama ba bulldog ba? Teka lang, search natin baka magkamali tayo. Pitbull ba o bulldog? Basta tinawag niyang aso. Itong si Nicolas Torre. Tuloy natin. Yung mga Pilipino na magkaroon ng bahagi sa mga importanteng usaping panlipunan. Sapagkat kagaya po ng ating pag-uusapan ngayon, i-boycott at ihuhulog. Ayun, i-boycott at ihuhulog. Tama, pitbull ho, tinawag hong pitbull. Nitong si John Vic Remulla, itong si Torre. Yan po yung ating pamagat. Bago po tayo lalong lumalim sa ating direktang ugnayan, pakitulungan po niyong higit pang lumaki at lumawak ang ating plataforma sa social media. Sure. Sapagkat alam naman natin na ang MSM o yung mainstream media, kompromisado na po iyan. Tulungan po niyo yung mga kaibigan po natin na nasa Facebook. Sana po ay mag-like, mag-comment, mag-share at mag-follow. Ano ho yan Tinig Maisog. Ito. Yan. Ayan o. Tinig Maisog follow nyo ho. Yan ho yung FB page. YT channel nitong si Attorney Vic Rodriguez. Diyan ho nagla-live si Attorney Vic Rodriguez. Diyan sa Tinig Maisog. Hindi ko alam sino nagmamanage yan pero diyan siya nagla-live. Diyan sa Tinig Maisog. Mag-subscribe po kayo. Po kayo sa aking pahina at yung mga nasa YouTube naman ho, sana ho ay may mag-like, mag-share, mag-subscribe po kayo sa ating YouTube platform. At dito naman ho sa TikTok, welcome po kayong lahat. Sana ho ay mag-share kayo, mag-like, mag-comment at mag-follow. Marami pong salamat sa we already have almost 600 live followers na nanonood. Wow. I would just like to begin from the top. May kaninang unang-una Si Ginoong Crescentes na pagka nagkaroon po ng armadong sigalot dyan sa Taiwan, ang sagot po ng ating Pangulo tayo raw po ay hindi makakaiwas kundi makikisali dyan sa laban ng Taiwan at China. Maling-maling polisiya po yun. Dapat ang gawin ng gobyerno, siguraduhin na ligtas yung mga Pilipino, daan-libo dyan sa Taiwan, siguraduhin na mailikas yung nais ng umuwi at siguraduhin ma-monitor yung nais manatili. Pero magdasal po tayo na lang naman po ang napakaraming katolikong bansa dito sa bahagi ng Asya, baka po mapigil pa ng ating panalangin sa ating kinikilalang Panginoon na hindi matuloy itong konfrontasyon na nagbabadya
bunsod ng problema diyan ng China at Taiwan, at tayo naman willing participant kahit wala ho tayong kinalaman. Magandang tanghali po sa lahat ng Pilipino, sa lahat ng bahagi po ng mundo, at lahat po ng mga kasama ko na uring manggagawa, yung mga professionals, yung mga doktor, teachers, Grab drivers, yung mga joyride, lahat po, taxi driver, jeepney drivers, magsasaka, ordinaryong manggagawa. Ako po ay kasama ninyo, Attorney Vic Rodriguez, katulad ninyo, Pilipino, abogado, maisog. Tara na at maging bahagi ng isa na namang usaping panlipunan na ang ating layunin, kagaya po ng aking laging sinasabi, ay maitaas ang antas ng pampublikong diskurso. Nang sa ganoon ay magabayan ko kayo hopefully na makabuo ng inyong sariling pananaw, ng sariling opinyon, ng sariling paninindigan na hindi kinakailangan ay katulad po o kaparehas ng sa akin. I don't mind na kung sakasakali pong kontra-opinion tayo, wala naman pong problema. Yun po ang tunay na diwa ng demokrasya. Ang mahalaga, lahat tayo ay may say, lahat sana ay informed, sapagkat pagka mas marami po ang mulat na Pilipino, makakaiwas po tayo sa higit na pambubudol na ating dinaranas ngayon sa kasalukuyan sa ilalim ng Marcos administration. Ang ating pong pamagat August 15, 2025, i-boycott at ihuhulog. Dalawang topic po ito. I-boycott. Yung i-boycott, ito po yung usapin naman doon po sa nagsalaula sa kalagayan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam ko, nakakatiyak ako, kilala nyo ito. Pag-uusapan natin ito. Hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. I-boycott, ito po'y tumutukoy doon sa taong kumutya kay Tatay Digong. Doon sa taong kumutya ng hamak, nagmaliit sa lahat ng DDS o yung diehard Duterte supporters. Sa lahat ng mga Pilipinong pilit ginagawang mangmang. Sa lahat ng mga Pilipinong nagmamahal sa kapwa Pilipino at nagmamalasakit sa isang kapwa natin Pilipinong nakapiit ngayon dyan sa dahig nang wala namang kaso na inialay ng sarili niyang gobyerno sa kamay na naglalaway na banyaga. Ang pinatutukuyan po natin dito sa boycott ay walang iba kundi itong nambastos kay Tatay Digong. Nambastos, wag na po tayo magpatumpik-tumpik. Kung matapang siyang nambastos kay Tatay Digong, mausig natin siyang uusigin dito sa Tinig Maisog. Si Vice Ganda. Atin pong pag-uusapan, i-boycott yung sahod po ngayon. Sana ay yung mga nanananghali, kung kayo po'y nag-iisip-isip, Luzon, Visayas, Mindanao. Lahat po, yung ating mga kapatid sa KOJC. At hindi rin pinaligtas ng Vice Ganda yung ating mga kaibigan sa Iglesia ni Cristo. Kung hindi pa ho kayo nanananghali at nag-iisip-isip, wag ho muna tayong mag-McDo. McDon't po muna tayo, McDon't. Hanggat si Vice Ganda ang endorser niyan, wag po muna tayong tumangkilik ng McDonald's. Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na dyan sa Mindanao at sa Visayas at dyan sa Davao. Hanap po muna tayong iba. Nakahintulad o higit pang masarap dyan sa McDon't. Wag ho muna tayong mag-McDon't. Wag muna. Hanggat hindi humihingi ng sinserong patawad yung napakaangas na Vice Ganda. Wag po nating tangkilikin ang McDonald's. Tangkilikin muna natin yung sariling atin. Nandiyan naman ang Jollibee. Libreng advertisement na po ito. Jollibee. Kung hindi natin maiwasan, lalo na yung mga bata. Nako, yung mga anak ko ay pakikiusapan ko rin muna. McDon't muna tayo, McDon't. Jollibee. O kaya isa pang homegrown na produkto. Yung tinatawag po nating Andox. May fried... Masarap dyan, masarap. Barbecue. Naalala ko nung meron kaming pinuntahang lugar, walang fast food, purong lang ganyan. Masarap din ho mga kababayan. Gusto ko to yung sabaw-sabaw, yung may inihigop-higop. Yun masarap talaga. Chicken na rin po sa pagkakaalam ko yung Andox Kalimutan po muna natin itong McDon't. Wag ho kayong tumangkilik ng kahit anong produkto, lalo na yung sugal. Total, ang pangalan niya, Vice, bisyo Hindi Bisyo, ho tayo yayaman sa sugal.
Wag ho kayong magsugal. Wag ho kayong maniwala. Ang kumikita lang ho dyan yung Vice Ganda. Sa sugal, wala ho kayong panalo dyan. Maniwala kayo sa akin. Wala. Magbanat tayo pare-pareho ng buto, kagaya ho ng Correct. ginagawa natin araw-araw. Iwasan ho natin lahat po. At yung pangalawa, yung ating titulo, ihuhulog. Ito po naman ay after my own malalimang analysis, mukhang ihuhulog kung hindi pa inuhulog si Congressman Saldico ng kanyang mga karancho na nakinabang sa ating pera gamit ang 2024 national budget. Higit pa yung sinalaulang 2025 national budget na pinangalanan na ng maraming leader, maraming mga nasa akademya na yung 2025 national budget is the most corrupt national budget ever in the history of the Philippines. Unahin po natin. Mag-message po muna kayo kung anong gusto nyo unahin natin. Babasahin ko lang po yung inyong mga komento. Kay Moses Miranda San Jose, yes, Moses, McDonald tayo. Kay Sharon Torres, ganun din po. Kay Juvie Ibarle, kay Athena Sam, pati po yung mga Pilipino sa labas ng bansa. Iwas po muna tayo dyan. Kung may Jollibee sa Hong Kong, napakaraming Jollibee. Mag-Jollibee ho muna kayo. Singilin natin itong Vice Ganda na binastos si Tatay Digong. Konting sakripisyo po ho. Konting sakripisyo. In fact, I think, if you will heed my pakiusap, kung pakikinggan po nyo at susundin ang aking pakiusap, hindi po ito sakripisyo, baka makabuti pa po sa atin ito. Kumain na lang po tayo ng pagkain gawa sa bahay. Wag na muna yung Correct. McDonald po. Masarap po, lutong bahay. Ako, paborito ko talaga yung talbos ng kamote. Tapos yung merong tawag sa amin nun, alubebe. Yung sasaw-saw mo, sarap. Talbos ng kamote, yung Muna talaga tayo. the best. Iwasan natin yung McDonald's. Kung hindi natin kaya, lumipat po tayo kay Jollibee, kay Andox, Kung di kaya Davao, talaga. yung Waxis. Ay, Waxes! Huwag tayong mag-McDonald's. Waxes. Sa Davao, Waxes ho. Yun talaga, legit. Pag nag-Davao ho tayo, sa October, nabubuo yung natin Davao. Sa October. After ng September, punta ho tayo ng Davao. Yan. Dadavaw ho tayo dyan. Kain tayo dyan sa Waxes. Gusto ko matry yan. Waxes. Ipakita natin, total kinutya ang bawat Duterte diehard supporters. Hindi, pero kung naman talaga, kung talagang kaya naman sa bahay, na lang, magluto na lang, yung gusto mo, yung mas maganda kasi yung lutong bahay na lang ba? Mas matipid na, tapos sigurado ka na yung mga ilinagay mo, hindi ka nga yung kahit papahano, healthy, di ba? Oh. Hindi lamang po si Tatay Digong, hindi lamang po yung pamilya Duterte. Hindi lamang po yung mga Bisaya. Hindi lamang po yung mga taga Mindanao. Hindi lamang po yung mga taga Luzon. Hindi lamang po yung mga nagbabanat buto. Nagpapakahirap dyan sa ibang bansa, mga overseas Filipino workers at Filipino migrants. Boycottin po natin lahat ng palabas ni Vice Ganda. Boycottin po natin ang McDonald's. Hanggat hindi siya inilalaglag at inuhuhulog ng McDonald's. Hanggat hindi siya humihingi ng public at sincere apology. Alam ho ninyo, I feel strongly about this call to boycott Vice Ganda at lahat ng kanyang produkto. Hindi naman natin maiwasan yung iba dahil hindi naman siya yan kumikita lang siya Di ba? Pero yung McDonald's, kaya po nating iwasan yan. Binastos ang isang dati nating leader na mahal ng sambayan ng Pilipino. Correct. Ano akala mo, Vice Ganda? Ako sa mga taga-suporta ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, isa yan sa mga kinabibilibang ko. Yan si Atty. Victor Trigueros. Tunay. Hindi siya peke kagaya ng iba kagaya ng mga nanalong congressman na sinasabi nila na ako kakampi ni Sara sa House of Representative. Hindi ko man siya kasing ganda, di ba? Pero ngayon tahimik sila, nanalo sila. Kaya tayo sigurado dito sa mga individual na to, kagaya ni Atty. Vic Rodriguez, kung sakaling nanalo ho yan sa Senado, laki yung niyan, nga hindi lang doon sa mga bagay na kung saan paborable sa mga Duterte. Bagkos,
ano ho, para sa sambayan ng Pilipino ho talaga. Meron pa naman 2028 at aabangan ho natin yan. Tayo umaasa na mapapabilang sa mga susunod na senador. Kasi aalis na yan sila Cheese, di ba? Aalis na sila Risa. Sana ipalit ho natin yung talagang dekalibre. Kagaya ni Senator Rodante Marcoleta, bigatin. Matalino, may laman ng utak. Hindi utak kurakot kagaya ng ibang mga senador ngayon. Wala, nagsitandaan na nga lang dyan. Napagbigyan pa sila ng panibagong 6 na taon na toka. Tapos sa 2031 ba, 2032. Tatakbo na naman ng mga walang yan. Sana pagdating ng panahon na yun, wag na ho natin iboto yung mga walang yang senador na yan. Ang toka. Higit kang mahal ng Pilipino kesa kay Tatay Digong? Subukan natin. Bakit hindi ka magpakulong at tingnan mo kung magkakaroon ng malawakang kilos protesta hindi lamang sa loob ng Pilipinas kundi Real talk. pati sa labas ng Pilipinas na mananawagang palayain ka. Subukan mo. Pero yung ginawa mo, you have crossed that very, very red line. Binastos mo si Tatay Digong. Para lang sa kaalaman mo, nang tumaas-taas din naman ang level ng iyong pampublikong diskurso, si Pangulong Duterte ay kinidnap. Saludo. Hindi siya maaring sabihing inaresto dahil walang arrest warrant. Hindi mo rin pwedeng sabihin para sa iyong karagdagang kaalaman at iangat natin ang iyong kamulatan sa usaping panlipunan, hindi lang yung winawalang hiya mo si Tatay Digong. Kanya siya narariyan ay siya'y kinidnap. Siya ay iginawang alay at inihandog ng sarili nating gobyerno, ang administrasyon ni Bongbong Marcos, sa kamay ng mga naglalaway na banyaga. Makinig ka dito sa ganitong ugnayan, direktang ugnayan, nang sa ganoon bago ka mambastos ng leader ng ating bansa na pinakamamahal ng Pilipino kahit wala na sa pwesto pagkatapos ng kanyang termino, bago ka mambastos ng isang nakatatanda, ng isang senior citizen, mag-isip-isip ka muna. Kaya ang aking panawagan, nakikiusap po ako, konting sakripisyo pa, mga kasamahan ko sa bayan ng Maisog. Ang hakbang ng Maisog, yung ating mga kasamahan, sa DDS, kinutya po tayo ni Vice Ganda. Sa lahat ng taga Mindanao, lalong-lalo na sa Davao City, sa lahat ng mga Visayas, diyan sa Visayas Region, at sa Luzon, sa lahat ng Pilipino, saan man pong bahagi ng mundo, i-boycott po natin si Vice Ganda, i-boycott po natin ang McDonald's. Hindi po kalabisan ang aking pakiusap sa inyo. Ipakita natin. Kung sakaling, ako naman ho talaga, kung merong nagpapabili ng ganyan, mas prepare ko ho talaga yung Jollibee na lang. Ano pa yun gawang Pinoy yun di ba? Yan, ano yun Ika nga, tangkiligin ng sariling atin. Di ba? Wag yan, ano na lang. Maging si VP Sara, mantakin nyo na lang ho mga kababayan. Ay, teka, ba't yan? Mantakin nyo na lang ho, itong si VP nga, di ba? Nandyan ho siya, dyan ho siya sa mga, dyan sa bida ang saya. Di ba? Kasi masaya si VP kasi panalo na siya sa 2028. Ang ating pagkondena sa pambabastos ni Vice Ganda kay Tatay Digong. Nanawagan po ako sa inyong lahat, ating mga kasamahan sa Kingdom of Jesus Christ, ating mga kasamahan sa Iglesia ni Cristo, binastos po ang ating mahal na senador, si Senador Rodante Marcoleta. Wala naman siyang pakialam doon sa ginagawang show nitong Vice Ganda. Total gusto mong magpapansin, total gusto mong sumikat, heto sa aking plataforma, higit ka pa naming pasisikatin, pati ang McDonald's. Wag ho kayong kakain ng McDonald's hanggat si Vice Ganda ay associated sa McDonald's. Doon muna tayo sa sariling atin. Correct. Jollibee, Andox, dyan sa Davao City, may Waxis. Talikuran ho muna natin yan. Mahirap naman, iniinsulto na ang ating Tatay Digong.
iniinsulto na, kinidnap na nga, ipiniit ng walang sala, ipiniit ng walang kaso, binababoy pa ni Vice Ganda. Ipakita natin. Yung nanay po, lumalabas daw yung nanay, wag yung nanay. Ipakita natin kay Vice Ganda na tayo ay marunong rumispeto sa nakatatanda. Marunong kaming rumispeto, pero ikaw, wala ka. Walang Imagine, pwede kong babuyin dito yung nanay ni Vice, pero hindi ko natin gagawin. Kaya kong bumaba doon sa level na yun. At karamihan ng mga DDS, masakit silang bumalagbag kaysa sa atin. Kaya nilang babuyin ang ina mo. Hindi mo ang nanay mo, Vice Ganda. Di ba? Kaya namin, pero hindi namin gagawin yung ginawa mo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una sa lahat, di naman kami inaano ng nanay mo. At ikaw, dapat sana hindi mo ginawa yon dahil naglabasan pa yung mga video na binati ka ni Tatay Digong sa birthday mo. Di ba? Yung tipong, yung respeto ba? Yung kaakibat na respeto sana na ibinigay mo doon sa mama na kinidnap at pinadala sa The Hague, Netherlands, dapat sana pinakita mo kahit paano. Kahit hindi mo obligasyon na gawin yun. Doon na lang sa edad at doon sa naging dati siyang presidente. Dapat sana kinonsidera ho yun nitong si Vice. Alam ko naman di mapapanood to ni Vice. Kumbaga nagpapaliwanag tayo dito sa ating mga kababayan. Kumbaga ipinapakita natin dito na hindi tayo tulad nitong si Vice, yung mga Duterte supporter. Hindi ho tayo bababa doon sa level niya para lamang makagante, mabanatan, pati yung nanay niya, isasali natin dito sa usapan na to. Hindi ho. Kaya nating balagbagin yung kabayo na yan. Kaya nating paarayin, ika nga. Kaya natin pasabihan siya na aray ko, kaya natin pagawa sa kanya yun, kahit hindi natin banatan yung mga malalapit sa kanya. In the first place, di naman siya politika. At saka yung nanay niya, nananahimik. Wala naman siyang kinalaman dito. At kagaya doon kay Tatay Digong, wala namang kinalaman si Tatay Digong sa concert niya. Ba't niya pa dinamay-damay, di ba? Ngayon, pati yung mga ini-endorse niyang produkto, nababanatan tuloy, di ba? tututunan sa iyo ang kabataan. Bastos ka. Bastos ka. Ramdam Dito ko po muna tayo sa ihuhulog. Alam mo ninyo, yung sitwasyon ni Congressman Saldico ay walang pinagkaiba sa sitwasyon noon. Kung matatandaan nyo, this is recent history. And I'm sure marirecall ninyo, di ba? Si Janet Napoles. Di ba yung PDAF? Gets. Yung PDAF ganito scam. rin parehong-pareho. PDAF. Binago lang yung mekanismo ng pagnanakaw sa kaban nating mga Pilipino. Si Janet Napoles, untouchable nung kapanahunan niya. Hindi mo paaaring magagalawin yan. Di ba, no, sinabi nga niya, pag ako kinantinin niyo, babagsak ang gobyerno ni Noynoy Aquino. Ni dating Pangulong Noynoy Aquino, di ba yan yung mga kataga na binibitawan ni binibining Janet Napoles nung kapanahunan niya. Subalit ano ho nangyari? Nung mainit na yung issue ng pork barrel, nagrarally din po ang Pilipino, yung kagaya po ng aming grupo, yung Quezon City Trial Lawyers League, we participated yung rally kontra sa baboy, yung kontra pork barrel. Sumali po yung Quezon City Trial Lawyers League diyan sa rally sa Rizal Park. Nandun po ang mga opisyal at miyembro ng Quezon City Trial Lawyers League. Sumali po tayo sa pagkilos. Wala pong pinagkaiba yan. In fact, sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Martin Romualdez at ni Congressman Saldico, dating chairman ng appropriation, pinilit nilang minaster kung paano maiwasan yung prohibition ng PDAF. No? Pinalawak nila at nauwi nga, ito talaga tinira. Linapastangan ang ating taunang national budget. Lalong-lalo na yung most corrupt ever 2025 national budget. Si Saldico, yung dating chairman ng Committee on Appropriation, kung hindi mo pa nakikita ang linaw-linaw na, kung hindi mo pa nararamdaman, amin kang gagabayan. Kung hindi ka pa ihuhulog, baka nahulog ka na. Or in the reverse, kung hindi ka pa inihuhulog o kung hindi ka pa hulog, ihuhulog ka na. Paliwanag ko. Kumpara ninyo yung panahon ng Janet Napoles na ngayon ay nakapiit
Di ba? Dahil sa PDAF. Ano yan, siya magiging ano dyan, siya magiging fall guy, ika nga. Sacrificial lang ba para yung sisi, yung kasalanan, hindi mapunta doon sa mga ika nga, pinuno, kagaya nitong si Marcos. Mga leader ng bansa. Kasi papunta sa kanila sisi. Pagka wala silang binigyan ng sisi, kay Martin Romualdez, kay Marcos Jr. mapupunta sisi. Ngayon kahit ano pang protekta nitong si Terry Redon dito kay Saldico, walang magagawa yan. Pagka sinabi ng sambay ng Pilipino, kung hindi, si Saldico may kasalanan, sino? Alam nga na magtataas yung kamay nitong si Marcos Jr., ako may kasalanan, sasabihin niya. Alam nga na magtaas yung kamay nitong si Martin Romualdez, sasabihin niya, ako may kasalanan. Hindi ho. Ang sasabihin nila dyan, sino ba yung chairman ng APRO? Sino ba leader ng small committee? Diba? Sino bang may-ari ng founder ng Sunwest Inc, 'di ba? Kanino ba konektado yung mga malalaking contractor ng flood control? Sinong kilala sa House of Representative na nasa likod ng mga kontraktor na yan? Sino bang pagka pinatawag yung mga ano na yan, kahit na nag-briefing pa kayo, yung pinatawag sa opisina nitong si Saldico, sinabing ganun, okay ha, malinaw ang usapan natin dito. Hindi nyo ako ikakanta. Kung sakaling ikanta nyo ako, mayayari kayo sa akin. Halimbawa lang, kunyari, ganun ang pinag-usapan. Paano pagka yung tanong, leading talaga sa kanya? Ano magagawa ng mga kontraktor? Anong sasabihin ng mga kontraktor pagka sinabi nilang, yung mga sheet pile, Mr. Chair, pinabaon namin yun ng 5 meters. 1 meter ho yung nakalabas sa surface. Sabi ganun. Yung si Rodante Marcoleta ocular inspection na. Pinabunot niya na yung isang sheet pile. Yung isang sheet pile 3 metro lang, 2 metro lang nakabaon. Doon pa lang yari na kayo. Ang tanong sa inyo, dinala yung pera na dapat sana 5 metro nakabaon, 2 metro lang nakabaon. Saan napunta yung 3 metro? Nag-cut kayo ng corners Ika nga yung cost pinababa nyo kanino nyo binigay yung pagpapababa na yan? Sa ayaw at sa gusto mo, kayong mga congressman, hindi lang dito kay Saldico, pagka pumunta sa inyong usapan, wala kayong magagawa dyan. Wala tayong paratang, wala tayong pagbibintang na ginagawa sa kung kanino mang congressman. Ang sinasabi natin dito, kung sa inyo papunta ang bola, kahit na anong ilag nyo, tatamaan kayo. Di ba? Kahit anong gawin nyo, kung yung mga ebidensya, kung yung mga pagtatanong, kahit normal lang na pagtatanong, kung talagang papunta sa inyo, wala kayong magagawa. Yun na sigurado ko. Kumpara nyo yung panahon niya at yung mga kaganapan ngayon pagdating po sa korupsyon, sa kurakot, sa pagnanakaw, sa anomalya. Pareho po mas malala pa nga yung ngayon. Mas malala. Kung 10 yung times. Janet Napoles na matapang na nagsabi noon, hindi nyo ako pwedeng kantiin. Untouchable ako. Babagsak ang gobyerno pag ako'y hinipo ninyo. Ano hong nangyari? Laglag. Nakakulong. Convicted. Si Saldico, hindi malayo po ito. Bakit? Meron po akong nabasang isang nagsisirculate sa online. Kitang-kita naman po Malinaw na malinaw. Hindi po ito yung Jin. May nag-message. Malinaw na malinaw. Hindi po siya hari. Malinaw na malinaw, ilalaglag. Ilalaglag kung hindi pa inilaglag na, ihuhulog kung hindi pa hulog na si Congressman Saldico. Sabi po nung nag-post sa isang umiikot na post sa social media, para lang may kredito doon sa nag-post, yung Cesar Rio Pascual. I have to mention him. We have to give credit where credit is due. Hindi naman po tayo hijacker o magnanakaw ng mga ideya. No? Correct. Yung Cesar... Dapat ganyan talaga. Pagka tayo dito, agad natin sinasabi. Pag may nabasa tayo kay Sir dapat talaga ibigay natin yung credit. Yung iba kasi dyan Pagka bumanat, akala mo yung ideya galing sa... Dami natin napapanood na ganyan. Mabasa natin dito sa isang post, kunyari kay Sir EB, tapos biglang bibir sa vlog niya. Kala mo yung original sa kanya Meron dami Rio ganyan. Pascual, magandang tanghali po sa inyo kung nasa Pilipinas man kayo. Ang nakasulat sa kanya, Puno, si Congressman Ronnie Puno po ito, reveals Escudero Co. and Po. Si Co, si Saldico, si Po, si Grace Po, si Senadora, made changes in the proposed national budget. Si Congressman Puno
obviously was referring to the 2025 national budget. Para lang po magabayan kayo, si Ronnie Puno po ay hindi congressman at miyembro ng 19th Congress. Hindi po siya miyembro, kakapanalo lang po niya at ngayon lamang po siya bahagi ng Kongreso, yung 20th Congress. Huwag po natin pakaunahan. Ang sabi po nung post ni Ginoong Cesar Rio Pascual, again, I have to make it very, very clear yung attribution sapagkat post niya ho talaga ito. Hindi po tayo magnanakaw ng ideya, lalo na ng pera ng mga Pilipino. Ang sabi po niya, Ronnie Puno revealed a small BICAM committee. Ito rin po yung aligned po ito sa naging pahayag ni Congressman Toby Tiangco. Yung sinabi niya na bukod sa BICAM, may small committee pa na nagde-design, nagtatapos, nagfa-finalize ang ating taunang budget. Ronnie Puno revealed a small BICAM committee made the controversial changes. Maliho yung controversial. Made the illegal, unconstitutional, and anomalous changes to the 2025 national budget. Meron pa po siyang sinabi, conclusion po ito, di lang malinaw sa pagkakasulat nung nag-post, kung conclusion niya o conclusion po ito ni Congressman Ronnie Puno. Ang sabi po niya, in the end, the budget swelled from, lumaki po yung budget, from 6.18 trillion, ito na nga po, nauwi tayo, 6.325 trillion pesos budget for 2025. Nais ko lang po pasalamatan yung mahigit 2,000 na po na live viewers. Marami pong salamat. Marami pa ho sa Facebook, higit na marami. At ganun din po sa TikTok. Pakiusap ko, sana po yung mga nasa Facebook, mag-like, mag-comment, mag-share, mag-follow po kayo. At yung mga nasa YouTube naman po, ay mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-comment. Babasahin ko po yung mga komento ninyo maya-maya. Si Rich TV, kay Rake Sevilla, kay Dan Pacunda Bade, marami pong salamat. Kay Felix Baker Jr. Good morning po, Attorney Rodriguez, 5:25 a.m. Friday, watching from London. Boycottin po natin muna McDonald's kahit kayo nandiyan sa London dahil po sa pambabastos ni Vice Ganda kay Pangulong Duterte. Boycottin po muna natin yan. Huwag po tayong mag-McDonald po tayo. Jollibee muna. Andox, Waxis, yung medyo may konting budget, pwede pong Shake Shack. Huwag lang po McDonald's, boycottin po natin. Mga taga Davao, iwasan po nyo kahit kape sa McCafe. Huwag ho kayong katatangkilig. So in the end, sabi niya, lumobo po yung budget. From 6.18 trillion, naging 6.325. Pero may conclusion po siya rito na tanging si Zaldico, si Escudero at si Po, term nito, Ko, Escudero at Po, ang nag-finalize nito. Alam mo ninyo, kung ito ay conclusion ni Congressman Ronnie Puno, respectfully to the good congressman, ito po ay hearsay. Hindi niya pwedeng absueltuin si Martin Romualdez sa maanumalyang 2025 national budget. Siya po ang speaker At pakikita ko po muli sa inyo. Yung mga dokumento, by the way, nais kong batiin, shout out sa ating maisog na kasama, si Congressman Isidro Sid Ungab. Check nyo po yung kanyang Facebook page. Meron po siyang post kaninang umaga. Ipinakita niya muli yung kopya ng Bicameral Conference Committee report na amin pong inilahad, ipinakita at yun po yung basehan ng aming petisyon na nakabinbin hanggang sa ngayon sa Korte Suprema. Dahil nga po, merong 13 pages containing 28 items na blanco. Bicam na po ito Bicam report na silyado. Aprobado po ito, ratipikado, pirmado at i-file. Diyan po sa Bills and Index section ng House of Representatives. Ibig sabihin, tapos na. So, check nyo rin po pagkatapos po ng ating pag-live yung pahina
ni Congressman Sid Ungab. Maraming salamat sa patuloy na paglalaban at pagpanig sa sambayan ng Pilipino. Mabuhay ka, Congressman Sid Ungab. Ang mga tindig nito ang dapat maging senador din. O dili kaya, ito ang nararapat maging sekretaryo ng DBM. Pagka ang itsura ng sekretaryo ng DBM ay kagaya ni Congressman Sid Ungab, na hindi niyo po matatawaran ng integridad, hindi lulusot ang tongpats dito. Hindi po lulusot ang korupsyon dito. But anyway, in his time, in our Creator's time, gaganda ang Pilipinas basta't meron pang mga tao. May pag-asa pa ho tayo. Andyan si Congressman Sid Ungab sa mababang kapulungan. Nandyan yung Dante Marcoleta sa Senado, si Senador Dante Marcoleta, na binastusuyan yung ating mga kapatid na kaibigan sa Iglesia ni Cristo. Binastos po ni Vice Ganda si Senador Dante Marcoleta. Kaya oras po ng pananghalian, taste po tayo. Ang dami namang manok dyan Ang dami namang hamburger dyan Ang dami namang pwedeng pagkapihan dyan. Iwas po muna tayo sa McDonald's. McDonald's po tayo, McDonald's. Huwag ho tayong mag-McDonald's hanggat hindi nagbibigay ng sincero at publikong apology ang si Vice Ganda at hanggat siya ang endorser ng McDonald's. Mag-Jollibee ho kayo, mag-Andox po kayo, mag-Waxis po kayo. Yan, Yung nakakaluwag-luwag ay bay masarap po yung Shake Shack. Yung McDonald's Masarap pa tayo na parang gusto kong Shake Shack kasi wala dito sa amin Masarap ba yung Shake Shack na yun? Saan ba makakabili nito? Hindi ba sa abroad lang yung Shake Shack na yan? Meron bang Shake Shack sa Pilipinas? wala po yun. Wala tayo na O Shake Shack kaya, dito. bumili po kayo ng pandesal sa Shake. pinakamalapit na bakery. Yun ang malupit. Yun talaga legit. Sabihin ko sa inyo, prinitong itlog tsaka pandesal. Yun talaga legit, ika nga. Yun talaga malupit. Yun talaga masarap. Ito si Atty. Vic, parang alam niya trip ko Mas malusog po sa katawan yun. At hanapan na lang natin ng palaman. No? Alright. So yun nga ho, Ay, meron hindi na, pa meron pwedeng pala. ang SM North, maglilinis Oh. sa partisipasyon Meron ni Martin Romualdez ay si Congressman Ronnie Puno. Bakit? Hmm. Sapagkat lahat ng kanyang nalalaman at sasabihin patungkol sa naganap doon sa maanomalyang Bicameral Conference Committee at kung kaninong makakating kamay ang naglagay ng mga halaga doon sa blankong items, 28 items blanco po lahat dyan sa Bicameral Conference Committee report na ratified, approved, signed, and filed. Yun po ang dapat managot. Hindi po si Ronnie Puno ang authority para linisin, iiwas, absueltuhin si Martin Romualdez. Bakit? Hindi pa po siya congressman noon. Hindi po siya bahagi ng 19th Congress. Bahagi lamang po siya nung bagong kongreso, yung 28th Congress. But yung nalalaman at iginikwento niya ho ngayon at inaabsuelto si Martin Romualdez, hearsay po iyan. Chismis po iyan. Sa usapang kalsada, marites po iyan. Wala po iyang pundasyon sa ilalim ng batas, wala po iyang basis, wala po yan. Chismis po yan, hearsay po yan, wala pong basis yan. Ano ho ang ating prueba? Pakikita ko po muli, yung kopya, ulitin ko pinakita na po ito ni Congressman Sid sa kanyang pahina ngayon. Pakicheck niyo po. Ito po yung pabalat o yung cover page nung Bicameral Conference Committee report. Pirmado po ito. Pirmado. Makikita natin dito na ito po ay pinirmahan ng mga personalidad na nababanggit ni mismong Congressman Ronnie Puno. Tama naman siya. Pirmado po ito ni Saldico. Pirmado Kaya po nga, ito ni yan, Grace po. Merong pirmado pala Paano pa sisinungalingan niya? May pirma pala No. Ibig sabihin, final na po ito. Kahit may blanco, pinagbotohan po ito, ratified po ito, signed po ito, approved po ito, at filed po ito sa Bills and Index section ng House of Representatives. Tama rin po siya. Pirmado po ito.
Yung ilalim po, pirmado nung kanyang pinatutukuyan na si Senador Chis Escudero, ang Pangulo ng ating Senado. Pirmado po yan. No? Kaya so yung nasabi natin, hearsay o chismis ang pag-absuelto o paglilinis ni Congressman Ronnie Puno ng Antipolo kay Speaker Martin Romualdez. Kaya po natin ito itinatama sapagkat kagaya po ng aking sinasabi, ang advokasya natin ay accountability, ay transparency. Hindi ho pwede, natatandaan ho ninyo nung Wednesday, nung tayo po ay nagkaroon ng isa pang edisyon ng ating direktang ugnayan sa inyo. Sinabi ko ang istritahiya ng mga nasa administrasyon at ng mga nagtatakip ng maanumalyang 2025 national budget ay yung tinatawag kong 4D. 4D, hindi po 4P, sa 4D. Parang pelikula, 4D, malinaw na malinaw. Yan po yung discredit, dinidiscredit. Yan po yung deny, dinedeny yung participation ng Martin Romualdez. Using another congressman, unfortunately, it will not fly, it will not work, it will not hold water because yung congressman na nag-absuelto kay Martin Romualdez, hindi po bahagi ng 19th Congress. Wala po siya sa Kongreso. Wala po siya sa Kongreso. Ipinakita ko po yung dokumento. At ang bahagi ng 4D ay yung deflect, dinideflect, naghahanap ng deflection para hindi sila mapuruhan, inililihis yung mahalagang usaping panlipunan kagaya ng maanumalyang 2025 national budget. At yung panguli, demolish. Kitang-kita naman may ongoing demolition kay Senate President Chis Escudero. Hindi, ulitin ko ho, wala kaming diferensya ni Senate President Chis Escudero, magkakilala po kami. Pero hindi po kami magkaibigan kalabisan na ang kining kong kaibigan ko siya dahil hindi naman talaga, pero hindi po kami magkaaway. Linalagay ko lamang po sa tamang konteksto dahil wala naman po akong obligasyong ipagtanggol siya. Akin lamang, ang sinasabi ko, malinaw na malinaw, yung 4D na kanilang strategiya pagdating po sa communication at pagtatakip ng mga anomalya sa Marcos administration is in full swing and in full display. 4D, discredit, deny, deflect, demolish. Kaya lang, hindi pwede na absueltuhin ng isang hindi naman bahagi ng 19th Congress yung speaker noon at speaker pa rin hanggang ngayon ng 20th Congress. Bakit? Hearsay po iyon. Chismis. Opinion lang niya siguro yun. Kuro-kuro. Analysis. Pero hindi po iyon maituturing na mayroong even a persuasive effect. Kanya tama po si Congressman Sid Ungab. Ang sabi niya, kung iimbestigahan talaga yung anomalya sa flood control funds, hindi pwede na ang mababang kapulungan ang mangunguna. O hindi pwedeng ang mababang kapulungan ay bahagi ng investigasyon sapagkat lutong Macau ang mangyayari po dyan. Gigisahin tayo sa sarili nating mantika kung sila-sila lang ang mag-iimbestigahan. Wala pa nga pong investigasyon clear na si Martin Romualdez. Bakit ko sinasabi? Alam naman natin walang mangyayari sa mababang kapulungan. Diyan ko galing yung style ko mga kababayan. Walang post-post. Pagka bumira, dire-diretso. Kaya Atty. Vic, diyan ko talaga ginaya yung style ko ng pagbablog Di ba walang pahinga-pahinga? Dire-diretso talaga. 19 Congress na walang approval ni Martin Romualdez bilang speaker or leader ng mababang kapulungan. Ganon din ho ngayon. Siya yung speaker the all-powerful speaker of the House. Paano po natin sasabihin walang kinalaman? Nung kami po ay nag-file ng kaso, para po din klaro, dahil nag-uusap po tayo dito ng hearsay, meron po kasi tayong final na kaso, di po ba? Sa Korte Suprema, ito po yan. Naka-receive po yan. Receive ng Korte Suprema. Ayan ho yung stamp. So meron po tayong nakabinbin na kaso, final po natin ito noong January 27. At ito nga po dahil yung maanumalyang 2025 national budget. Pinakita naman natin Again, nag-post po sa kanyang pahina si Congressman Sid Ungab nung mga dokumento
ng 13 pages, 28 items blanco, diyan po sa final, ratified, approved, signed, and filed 2025 Bicameral Conference Committee Report. Blanco po yan, pakisilip niyo po yung kanyang pahina mamaya as your cross-reference. At ito po yung pagpapatunay ng pinag-usapan po natin dito, live case po ito. Ano? Kaya lang, hindi tayo pwedeng manahimik kasi po sa kagalang-galang nating Korte Suprema, hanggat hindi na po ninyo ina-aksyonan ito, kitang-kita naman, 4D ang strategiya ng administrasyon. Discredit. Kayo nga po, Korte Suprema, dinidiscredit dahil binigyan nyo ng dismissal, unanimous vote, yung impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Kaya sana sa kasong ito ay muli ninyong ipakita at ipamalas yung tinatawag nating judicial activism of the Supreme Court. Huwag ho tayo magpa-discredit, huwag tayo magpagamit at tayo yung gagamiting deflection, kayong ginagamit na deflection, at wag din tayo lalo papayag magpa-demolish. So kaya natin ito linilinaw. No, hindi po pwedeng maabsuelto this early si Martin Romualdez. Prueba. Kung prueba. Nag-request po kami nung enrolled bill. Kasi pag may discrepancy doon sa GAA o yung national budget na napirmahan at pinirmahan ng Pangulo ni Bongbong Marcos, ang ating pong ibabangga supposedly para konsultahin at ang mananaig in case of contradiction doon sa linalaman, doon sa teksto, doon sa figure, doon sa amount, ay yung tinatawag na enrolled bill. No? Humingi po tayo ng kopya ng enrolled bill. Ito po yung kopya ng enrolled bill. Certified po ito Ito po yung certification. Lapit ko para makita ninyo. Certified po yan. Ito, yung kopya ng enrolled bill. Certified po yan. Pirmado. No? Certified po ito ng House of Representatives, Legislative, Archive, and Museum Management Office. No? Each and every page. Kaya po namin sinasabi na talagang sinalaula itong 2025 national budget. So, I am not sorry for the term. Hihingi lang ako ng excuse. Excuse me for my French. Tinarantado po talaga yung 2025 national budget. Ako, naiintindihan ko yung mga ganyang klaseng salita. No? Yung tipong emosyon kasi napapaganyan din tayo minsan. Yung totoo naman ho mga kababayan, winalang hiyaho nila itong 2025 budget. Ngayon, ang gusto pa hong mangyari nitong administrasyon na to, magkakaroon ng reenactment pagka kung sakaling hindi nila natripan yung mga insertion na mangyayari dito sa 2026 budget. Pagkakulang yung insertion, no, magre-reenact na lang tayo. Gawin na lang natin ulit itong 2025 budget para talagang marami ng insertion tsaka yung mga unprogrammed appropriation. Doon sila kumikita Yung enrolled bill, final po nila, walang pirma. Dapat po yung enrolled bill, no, pipilitin kong ibaba po yung yung technicality nito. Yung enrolled bill dapat po pirmado ng Senate President, pirmado ng House of Representatives Speaker, si Martin Romualdez po yan, si Secretary of the Senate, at ito pong Secretary General. Ito po yung dahilan kung bakit na-dismissan ng kaso yung mga kongresista dahil lag-astang congressman po ito Inipit niya yung tatlong impeachment at pinatakbo niya yung fourth. So ito pong itong apat, dapat po yan may pirma. Si Bongbong Marcos, yung Pangulo, wala po dapat pirma yan. Kasi nga po yung enrolled bill pa lang ho yun. Pagka ito po'y pinirmahan, yung enrolled bill yung po yung dinadala sa Malacanang para pirmahan ng Pangulo. Dapat po yan, pirmado ng apat, ito talaga walang pirma. Dahil ang option ng Pangulo, pwede niyang pirmahan, i-approve niya, o i-veto niya in whole, or i-veto niya in part. No? Sertipikado rin po yan pirmado. Para lang din alam ninyo. So, hindi maaring ignorante si Martin Romualdez dito sa maanomalyang 2025 national budget. No? Hindi pwedeng absueltuhin siya ng isang tao na hindi naman bahagi
ng 19th Congress. Bukod pa ho riyan, hindi ko lang umaanap yung isa kong sulat, pero yung tugon po, ako po ay sumulat sa Senado at sa mababang kapulungan noong February pa of this year. Dahil natatandaan po ninyo, yung isa sa mga very active na nagtatanggol noon, na typographical error lang daw po yung mga blanco sa maanumalyang 2025 Bicameral Conference Committee report, inilaglag niya. Laglagan ito, Saldi ko, ihuhulog ka rin, maniwala ka sa akin. Nung una, bahagi ka pa nung inyong grupo, nung inyong sindikato, yung inyong mafia ng pondo ng pera ng Pilipino. Ang inilalaglag ninyo para to help you recall, ang inilalaglag ninyo, ang direksyon ho nila, ibinubuntong ang sisi. Ayaw kong tapusin eh. Gusto kong tapusin tong video nitong si Attorney Vic Rodriguez eh. Ayaw kong putulin ang ating video pero medyo mahaba na ho. At para sana punta ho kayo dyan sa Tinig Maiso. At dyan nyo ho sa kumpletuhin yung video na yan. Nasa 42 minute mark na ho tayo ng video nitong si Attorney Vic Rodriguez. Para mas mainam ho talaga, punta ho kayo sa Tinig Maisog at tapusin nyo ho doon yung video na to. So guys, maraming salamat to sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Maraming salamat, Attorney Vic. 35,000 kasi marami na rin ho pala eh. Marami na rin nakapanood sa YT. Pero marami pa hong hindi nakapanood kung hindi nyo pa ho natapos ito. Nasa 42 minute mark ho tayo ng video na to. Ni Atty. Vic Rodriguez, punta lang ho kayo sa Tinig Maisog at ituloy nyo ho ang panonood sa mga napaka-informative na video na to ni Atty. Vic Rodriguez. Saludo. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas.